Chapter 1261. Chapter 1261. Lahat ay huminga ng malalim habang sabik na pinapanood si Sebastian kung makakayanan pa niya ang isa pang minuto. Pagkatapos, kumuha siya ng isa pang hakbang. Nagawa niya. Talagang nagawa niya. Diyos ko. Hindi ito kapanipaniwala, may talento siya na kasing taas ng Holison. Si Zelin ay labis ding nagulat, at ang kanyang mukha ay nagniningning sa kasiyahan. Ang talento na kasing antas ng Holison ay tanda ng isang tunay na henyo. Sa tamang pagsasanay, ang pag-abot sa Intermediate Deity Realm ay tiyak na mangyayari. Ang isang tao na may ganitong uri ng talento ay maaaring maging isang mahalagang figure. Pero hindi tumigil si Sebastian doon. Patuloy siyang umusad at umakyat sa ika-80 palapag. Nang itim ang mukha ni Porter. Umabot na si Sebastian sa ika-80 palapag, na nangangahulugang ang kanyang talento ay mas mataas kaysa kay Porter. Ang kinalabasan na ito ay isang mapait na katotohanan na mahirap tanggapin. Ang batang ito ay isang halimaw. Nakatanga si Jimmy. Si Camden, Lila, at ang iba pa ay pareho ring nagulat. Sa mga taong naroroon, si Sierra lamang ang hindi nagulat. Nakita niyang lumusot si Sebastian sa isang hadlang sa hotel ilang araw na ang nakalipas, kung saan ang kanyang nakakagulat na anomalya ay nagpakita na ang kanyang talento ay labis na kahanga-hanga. Kaya, ang pag-abot niya sa ika-80 palapag ay hindi na siya nagulat. Pero hindi pa tapos si Sebastian. Ngayon na nakuha na niya ang kanilang atensyon, nagpa siya siyang ibuhos na ang lahat. Naglakad pa siya ng ilang hakbang at umabot sa ika-87 palapag. Grabe! Nakabot siya sa ika-87 na palapag. Mas mataas pa ba ang talento niya kaysa sa Holy Maiden? Si Zelin ay naguluhan. Napakabaliw nito. Ang huling tao na umabot sa ika-87 na palapag ay isang tagapagtatag mula 1,000 taon na ang nakalipas. Ang kanyang lakas noon ay walang kapantay, at walang sino man ang makapagkukumpara. Sa sandaling iyon, ilang makapangyarihang tao ang lumipad patungo sa bundok Violeta. Ang kanilang presensya ay napakalakas na naging mahirap huminga. Ang disipulo na ito ay pagmamayari ng aming Golden Blade Peak. Isang malakas na tawanan ang umabot sa hangin habang bumaba mula sa langit ang isang matipunong lalaking nasa katanghaliang gulang. Ito si Kelvin, pinuno ng Golden Blade Peak. Ang Violet Sacred Ground ay may 108 taluktok, bawat isa ay may kanya-kanyang pamana. Ang mga pinuno ng mga tuktok na ito ay lahat ay hindi bababa sa Lesser Deity Masters, at ang ilan ay umabot sa Intermediate Deity Masters. Ang Golden Blade Peak ay isa sa 10 pinakamataas na pamana, at bilang pinuno nito, hindi dapat maliitin si Kelvin. Siya ay isang napakalakas na Intermediate Deity Master. Bakit kailangan sumali ang isang henyo tulad niya sa inyong Golden Blade Peak? Dapat siya ay pumunta sa aming Divine Fist Peak. Isang maikling lalaking nasa gitnang edad ang tumakbo pasulong. Siya si Josiah Hart, ang pinuno ng Divine Fist Peak. Ang Divine Fist Peak ay kabilang sa nangungunang 10 pamana, at ang pinuno nito ay isang Intermediate Deity Master din. Tumigil na kayo sa pagtatalo. Ang taong ito ay pagmamayari ng aming Divine Blade Peak. Isang matandang may puting buhok at balbas ang lumutang mula sa langit. Hindi nagmamadali ang kanyang mga hakbang, ngunit natatakpan niya ang higit sa 10 yarda ng walang kahirap-hirap sa bawat isa. Bagaman puti na ang kanyang buhok, nanatiling bata ang kanyang mukha, at ang kanyang presensya ay naglalabas ng isang mala-espiritual na enerhiya. Ang kanyang momentum ay napakalakas na para bang hindi siya tao, parang isang alamat na sandata na naghihintay na mailabas. Ang nakatatanda ay si Conrad Aguirre, pinuno ng Divine Blade Peak. Siya ang nangunguna sa 108 taluktok, pangalawa lamang sa pangunahing taluktok, at kilala bilang pinakamalakas na pamana ng Violet Sacred Ground. Ang pangunahing tuktok, kung saan nag-aaral ang banal na Panginoon at ang mga matatanda, ay walang tiyak na pamana, kaya sa praktika, ang Violet Sacred Ground ay mayroong 107 pamana lamang. Kabilang sa mga ito,
ang Divine Blade Peak ang pinakamalaki at pinakamalakas, na ang leader nitong si Conrad ay may malalim na antas ng pagsasanay. Di nagtagal, dumating ang 12 ng iba pang mga pinuno ng tuktok. Nakakuha sila ng balita at umaasa silang makuha si Sebastian sa kanilang mga tuktok. Pero sa presensya ng mga pangunahing tauhan tulad ni Conrad, Josiah, at Kel, wala nang pag-asa ang iba. Lumiko si Kel kay Conrad at sinabi, Mr. Aguirre, maaaring makapangyarihan ang Divine Blade Peak, pero hindi rin naman pahuhuli ang Divine Sword Peak. Mas mahalaga, kailangan nating malaman kung ano ang gusto niya. Tumanggaw si Josiah bilang pagsang-ayon. Nakita kong wala siyang armas, kaya mas mabuti sigurong sumali siya sa Divine Fist Peak. Naging malamig ang ekspresyon ni Conrad habang sumagot siya, ang Divine Blade Peak ang pinakamalakas na pamana. Dahil hindi siya gumagamit ng armas ngayon, hindi ibig sabihin na hindi niya ito kakailanganin sa hinaharap. Mayroon kami ng pinakamahusay na mga mapagkukunan para sa pagsasanay. Talaga bang iniisip mong may tsansa ka? Kahit na malayo pa ang katapusan ng pagsusulit ni Sebastian, nag-aagawan na ang mga pinuno ng tuktok para makuha siya. Ang huling pagkakataon na nangyari ang ganito ay nang lumahok si Damon sa pagsusuri. Chapter 1262. Lahat ng naruroon ay nagulat. Ang mga pinuno ng tuktok ay lahat nag-aagawan na makuha si Sebastian. Isang pagkakataon na tulad nito ay dumarating lamang minsan sa isang siglo. Tumingin ang mga tao kay Sebastian ng may inggit at selos, ngunit ang ilan ay tiningnan siya ng may paghanga at paggalang. Habang sinusubok ng ascending ladder test ang pagsasanay ng isang tao, pangunahing sinusuri nito ang talento ng isang tao. Si Sebastian ay umabot sa 87 palapag upang maging kauna-unahang tao sa loob ng 1,000 taon. Kahit na hindi kasing taas ng kay Porter ang kanyang pagsasanay, sino ang nakakaalam kung ano ang hinaharap niya? Naging madilim ang ekspresyon ni Porter. Napagpasyahan na niya na kailangang alisin si Sebastian. Hindi niya maaring pahintulutan ang sinuman na may ganitong potensyal na banta sa kanyang posisyon bilang Divine Son. Sila Jimmy, Camden, at ang iba pa ay natigilan at natahimik. Ang paghihiganti ang pinakamalayong bagay sa kanilang isipan. Sa talento niya, si Sebastian ay nakatakdang magtagumpay sa hindi maisip na kadakilaan. Anumang pagtatangkang provokahan siya ngayon ay walang iba kundi isang pagpapakamatay. Sa dami ng mga lider ng tuktok na naglalaban-laban upang makuha si Sebastian, wala nang natitirang pagkakataon para sa paghihiganti. Kahit na gustong patayin ni Porter si Sebastian, wala siyang pagkakataon. Habang tinatanong ng mga lider ng tuktok kung sasali ba si Sebastian sa kani-kanilang mga tuktok, bigla siyang umakyat sa 88 na palapag. Diyos ko! Talaga bang pupunta siya sa 88 palapag? Mahigit 2,000 taon na mula nang magkaroon tayo ng Divine Son sa Violeta Sacred Ground. Kung magtagumpay siya, ito ang magiging rurok ng ating Sacred Ground. Hindi siya posibleng magtagumpay. Pinagpag ni Porter ang kanyang mga ngipin, at ang kanyang mga kamao ay humigpit ng labis na nag-crack ang kanyang mga buto sa daliri. Galit na galit siya, pero higit pa roon, natatakot siya. Alam niyang magiging Divine Son si Sebastian kung maabot niya ang 88 palapag. Ang katayuan ng isang Divine Son ay higit pa sa isang Holy Son, at ang Divine Son ay maaaring magmana ng posisyon ng Holy Lord sa hinaharap. Kung walang Divine Daughter, ang Divine Son ay may karapatang pumili ng Holy Maiden bilang kapareha. Sa madaling salita, kapag naging Divine Son si Sebastian, si Porter ay magiging wala ng iba kundi isang simbolo, at ang kanyang posisyon ay magiging walang kahulugan. Lahat, pati na ang mga pangunahing leader, huminga ng malalim. Pinanood nila ng mabuti kung magtatagumpay si Sebastian. Sa isang pagkakataon, isang marangal na lalaking nasa katanghaliang gulang ang lumitaw sa kalangitan. Ito ay ang Holy Lord ng Violeta Sacred Ground. Sa malayo, ilang makapangyarihang espiritual na pandamarin ang nagmamasid sa sitwasyon. Sa sandaling iyon, si Sebastian na lamang ang natitira sa ascending ladder.
Nang inilagay niya ang kanyang paa sa ika-88 palapag, isang nakabibinging presyon ang bumagsak sa kanya na parang bundok na nagpapabigat sa kanya. Humigop siya ng malalim na hangin at humakbang pasulong gamit ang isa pa niyang paa. Lumalakas ang presyon, at kahit siya ay nahirapang magpatuloy. Sa parehong oras, ang kapangyarihan ng Killing Formation at ng Illusionary Formation ay umabot na sa ika-5 antas at ngayon ay nagdudulot ng tunay na banta sa kanya. Kaya niyang makayanan kung makakapaghintay lang siya ng isa pang minuto. Ngunit sa sandaling iyon, pinili niyang umatras. Naabot na niya ang kanyang layunin. Tungkol naman sa titulong Divine Son, kahit na mukhang kahanga-hanga ito, wala itong tunay na halaga para sa kanya. Ang pagiging Divine Son ay magdadala lamang ng kasikatan at atensyon, ngunit mas pinili ni Sebastian na manatiling hindi kapansin-pansin. Sa halip, magpapanggap siyang underdog habang tahimik na lumalakas. Bukod dito, ang pagiging Divine Son ay magbubukas ng mas maraming mapagkukunan para sa pagsasanay. Gayunpaman, sa kanyang trilyong halaga ng mga ari-arian at ang araw-araw na kita mula sa Supreme Merchants Guild, hindi na niya kailangan pa ng iba. Sa kanyang walang kapantay na kasanayan sa pagtaya sa bato, hindi kailanman magiging isyo ang pera. At sa napakaraming kayamanan, paano siya magkukulang sa mga mapagkukunan para sa pagsasaka? Chapter 1263. Ang maging Divine Son ay hindi kasing dali ng iniisip mo, may nagsabi. Gayunpaman, kamangha-mangha pa rin si Sebastian. Ang kanyang talento ay halos kasing taas ng isang Divine Son, at hindi iyon maliit na bagay. Tama ka. Nagtagal siya doon ng 2 segundo, at ang kanyang talento ay halos kasing taas na ng isang Divine Son. Ang kanyang mga magiging tagumpay ay tiyak na magiging pambihira. Mang talento ng Holy Maiden ay kahanga-hanga na. Nasa ika-19 na pwesto siya sa Potential Leader Chart sa edad na 28. At ngayon, tila mas mataas pa ang talento ni Sebastian. Sino ang nakakaalam kung gaano siya magiging makapangyarihan? Lahat ay tumango bilang pagsang-ayon. Naglabas si Porter ng tahimik na buntong hininga ng ginhawa. Hindi naman naging Divine Son si Sebastian, kung hindi ay mapapahamak ang kanyang posisyon bilang Holy Son. Gayunpaman, siya'y nakaramdam ng hindi komportable. Sa talento ni Sebastian na halos kasing galing ng Divine Son, isa na lamang ang natitirang tanong kung kailan siya malalampasan nito. Ang mga araw niya bilang Holy Son ay bilang na. Ngunit hindi papayag si Porter na mangyari iyon. Kailangang mamatay si Sebastian, at tahimik siyang nangako na gagawin ito. Sebastian, isasaalang-alang mo ba ang sumali sa aming Divine Blade Peak? Si Conrad ang unang nagtanong. Sumali ka na lang sa aming Divine Sword Peak. Gagawin namin ang lahat para matulungan kang maabot ang tuktok. Lumapit si Kel na may alok. Anong masasabi mo sa pagsali sa aming Divine Fist Peak? Napansin kong magaling ka sa parehong espiritual na enerhiya at martial arts. Nag-aalok ang aming peak ng parehong espiritual na kapangyarihan at mga teknik sa pagpapabuti ng katawan. Ito ang pinakaangkop para sa iyo. Wala kaming tradisyon ng pagpapahusay ng katawan, pero mayroon akong isang sinaunang teknik. Kung sasali ka sa aming Sacred Gun Peak, ituturo ko ito kaagad. Siya si Lynn Walter, ang pinuno ng Sacred Gun Peak. Sa kabila ng pagiging babae, napakalakas ng kanyang lakas na kahit ang mga makapangyarihang tao tulad ni Josiah at Kel ay mataas ang pagtingin sa kanya. Hindi nagtagal, ang mga pinuno ng Divine Whip Peak, Divine Leg Peak, Divine Claw Peak, Divine Finger Peak, at iba pa ay nagsimulang mag-alok ng mga mapagbigay na kondisyon, mga dekalidad na pamana, mga mahiwagang artifact, at mga elixir. Ang mga kondisyon ay napakaganda na nagdulot ito ng inggit sa lahat. Ang mga lider ng tuktok ay nagtipon-tipon sa paligid ni Sebastian at naghintay siya na pumili. Medyo nabulabog siya sa kanilang labis na kasigasigan. Sobrang sabik lang ng mga taong ito. Talaga bang maaari kong piliin ang kahit anong tuktok na gusto ko? Tumingin siya sa kanila. Siyempre. Ikaw ang pipili, at ibibigay namin ang anumang kondisyon na gusto mo. Pero dapat talagang piliin mo ang aming Divine Blade Peak.
Pagkatapos ng lahat, ito ang numero 1 taluktok, sabi ni Conrad ng may pagmamalaki. Gusto kong sumali sa Eclipse Peak, sabi ni Sebastian. Ang Eclipse Peak. Sigurado ka bang tama ang sinabi mo? Tanong ni Conrad. Sabi ko ang Eclipse Peak. May problema ba? Tanong ni Sebastian. Sumagot si Conrad, maaaring hindi mo alam, pero sa aming Violette Sacred Ground, mayroong 108 taluktok, bawat isa ay kumakatawan sa iba't ibang pamana. Ang Eclipse Peak ay isa sa mga ito, ngunit nasa ilalim ito at malapit ng ipawalang bisa. Nagsalita si Josiah. Sebastian, pag-isipan mo ng mabuti. Sa iyong talento, makararating ka sa tuktok sa lalong madaling panahon kung gagawin mo ang tamang desisyon. Pero ang sumali sa Eclipse Peak ay parang pagtatapon ng perlas sa putik at pagsasayang ng iyong potensyal. Sa sandaling iyon, dumating ang Holy Lord. Ang sinasabi nila ay totoo. Ang Eclipse Peak ay hindi na angkop para sa pagsasaka. Iminumungkahi kung pumili kayo ng ibang bundok. Ngunit ibinaba ni Sebastian ang kanyang ulo at sumagot, nais ko pa ring sumali sa Eclipse Peak. Humihingi ako ng pahintulot mula sa Holy Lord. Mayroon siyang isang teknik sa paglinang, ang Eternal Rebirth Codex, at isang teknik sa pagpapahusay ng katawan, na parehong mga nangungunang teknik sa paglinang. Gusto lang niyang sumali sa Eclipse Peak para makahanap ng 5th turn na teknik sa pagsasaka. Wala siyang interes sa anumang ibang pamana. Isang bulong-bulungan ang kumalat sa madla. Maraming nag-isip na nawala na sa katinoan si Sebastian. Ang Eclipse Peak ay minsang naging marangal, ngunit iyon ay isang bagay ng nakaraan. Ngayon, ito ay isang simpleng anino na lamang ng dati nitong kaluwalhatian, kahit ang mga sariling anak ng guro ay umalis na upang mag-aral sa ibang lugar. Ang pagbagsak ng Eclipse Peak ay alam ng lahat. Chapter 1264. Si Conrad ay labis na nag-aalala para kay Sebastian. Tumingin siya sa kanya at sinabi napakababa ng pamana ng Eclipse Peak. Halos hindi ito angkop para sa pagsasanay, at wala kang makakamit na makabuluhan doon. Sayang lang ang mahalaga mong oras. Sa tingin ko, dapat mong pag-isipan muli. Kahit ayaw mong sumama sa Mount Sword, kahit anong ibang tuktok ay 100 beses na mas mabuti kaysa sa Eclipse Peak. Ang Holy Lord Johnny McConnell ay sumang-ayon sa alalahanin ni Conrad at nagmungkahi, tama si Mr. Aguirre. Dapat kang pumili ng ibang tuktok. Sabi ni Sebastian ng may paggalang, dumating ako rito na may layuning sumali sa Eclipse Peak. Pakiusap, payagan ninyo ang aking kahilingan. Talagang hindi ka makatarungan. Galit na galit si Conrad. Sumingit si Lynn, Sebastian, sinasabi namin ito para sa iyong ikabubuti. Mas alam namin ang kalagayan ng Eclipse Peak kaysa sa iyo. Hindi ito lugar kung saan maaari kang mag-ensayo. Sebastian na may determinasyon ang sinabi, salamat sa lahat, sa inyong pag-aalala, pero nakapagdesisyon na ako. Gusto ko pa ring sumali sa Eclipse Peak. Ang tigas ng ulo mo. Galit na umalis si Conrad. Kung ano ang gusto mo, sabi ni Josiah habang umaalis. Tumingin si Johnny kay Sebastian at sinabi, Sebastian, hayaan mong tanungin kita ng isang huling beses. Sigurado ka ba talaga sa desisyong ito? Oo, sigurado ako, sagot ni Sebastian. Sige na nga. Labis na nadismaya si Johnny. Inaasahan niyang maaalagaan ang talento ni Sebastian, ngunit tila ang katigasan ng ulo ni Sebastian ay nakatakdang sayangin ang kanyang potensyal. Ang ibang mga Peak Lord ay umalis isa-isa, habang ang nagtipon-tipong tao ay unti-unting nagkawatak-watek. Nakatayo sa malayo, pinanood ni Porter ang eksena na nagaganap na may ngiti sa kanyang labi. Nabahala siya na baka isang araw hamanin ni Sebastian ang kanyang posisyon bilang banal na anak. Gayunpaman, nang makita niyang pinili ni Sebastian ang pinakawalang pag-asa na tuktok, hindi niya maiwasang isipin na si Sebastian ay naguhukay ng kanyang sariling libingan. Sino dito ang Peak Lord ng Eclipse Peak? Tanong ni Sebastian, tinitingnan ang ilang tao na hindi pa umalis. Bago pa man makasagot ang sinuman, isang batang babae na nakasuot ng lavender na damit ang nagmadaling lumapit. Hello,
Mr. Wilder. Ako si Pauline Emerson. Dadalhin kita sa Eclipse Peak. Isa ka din bang disipulo ng Eclipse Peak? Tanong ni Sebastian. Tumanggaw si Pauline ng masigla. Oo, ako nga. Ako ang nakatatandang disipulo ng Eclipse Peak. Ang aming Peak Lord ay kasalukuyang naglalakbay, kaya ako ang magiging gabay mo. Kung mayroon kang mga katanungan, huwag mag-atubiling magtanong sa akin. Pinahahalagahan ko ang iyong tulong, Ms. Emerson, sagot ni Sebastian. Mabilis na sinabi ni Pauline, Mr. Wilder, maaaring bago ka pa dito, pero dahil naabot mo na ang ika-87 baitang ng ascending ladder, kwalipikado ka na upang maging pribadong alagad. Ako ay isang elite na disipulo lamang, kaya dapat mo akong tawagin sa aking pangalan. Sige, tatawagan kita sa pangalan mo. Tara na, sabi ni Sebastian. Sina Sebastian at Violeta ay lumilipad patungo sa kanilang destinasyon. Ang Violeta Sacred Ground ay binubuo ng 108 taluktok na nakakalat sa isang malawak na hanay ng mga bundok. Ang Eclipse Peak ay matatagpuan sa mga gilid, malayo sa pangunahing tuktok. Inabot sila ng mahabang paglipad, na mahigit 100 milya bago sila tuluyang nakarating. Ang Eclipse Peak ay hindi malaki o mataas, nasa halos 1,000 talampakan lamang ang taas. Damapo sila diretso sa tuktok, kung saan lumitaw ang isang grupo ng mga palasyo. Naging madilim ang ekspresyon ni Sebastian habang tinitingnan ang tanawin. Karamihan sa mga gusali ay nasa masamang kalagayan, marami mga ito ay ganap ng gumuho. Nagmumakmak, tinanong niya, Pauline, bakit ganito kasama ang kalagayan ng Eclipse Peak? Bumantong hininga si Pauline bago ipaliwanag, matagal na tayong walang bagong mga disipulo. Kakaunti na ang mga yaman, at dahil madalas na wala ang Peak Lord, napabayan na ang lugar. Chapter 1265. Tumanggaw si Sebastian. Naiintindihan niya na sa mundo ng pagsasaka, ang lakas ang nagdidikta ng katayuan. Walang kapangyarihan, ang pagbagsak ng isang sekta ay hindi maiiwasan, at ang kasalukuyang estado ng Eclipse Peak ay lubos na makatuwiran. Saan na ang lahat? Tanong ni Sebastian, nagtataka dahil wala siyang nakitang ibang tao sa paligid. Nagbigay si Pauline ng isang awkward na ngiti. Mr. Wilder, wala ang Peak Lord, at bukod sa kanya, lahat ng nakikita mong tao dito. Well, kami na lang dalawa. Sinasabi mo bang sa buong tuktok na ito, tayong dalawa lang ang nandito? Tanong ni Sebastian na may pagdududa. Tumanggaw si Pauline na may bahid ng kalungkutan. Hindi ko ito palalambutan. Ang pamana ng Eclipse Peak ay may malubhang mga depekto, at pagkatapos ng aming pagbagsak, tumigil na ang pangunahing tuktok sa pagbibigay sa amin ng mga mapagkukunan para sa pagsasanay. Bagaman kami ay nominal na bahagi pa rin ng Violeta Sacred Ground, ito ay talagang sa pangalan na Jamang sa katunayan, iniwan na ng banal na lupa ang sangay na ito. Naiintindihan ko. Well, hindi naman ito masamang bagay. At least tahimik dito, sabi ni Sebastian na may ngiti. Oo, syempre tahimik dito. Mas marami pang pusa kaysa tao sa Eclipse Peak, sagot ni Pauline habang may mapait na ngiti. Mas marami pang tao ang darating dito sa hinaharap, sabi ni Sebastian. Sana nga, sabi ni Pauline, kahit na ang tono niya ay may halong pagdududa. Ilang taon na ang nakalipas, may ilan pang natitirang disipulo, pero isa-isa silang umalis. Ngayon, sila na lang dalawa ni Sebastian, nakakapasok lang. Hindi niya maintindihan kung bakit ang isang tao na may ganitong antas ng talento, na maaaring pumili ng kahit anong tuktok, ay kusang loob na sumali sa Eclipse Peak, ang pinakamalayong at pinabayaan sa lahat. Gayunpaman, hindi niya siya pinilit tungkol dito. Tumingin siya sa kanya at sinabi, maghintay ka dito. Maghahanda ako ng kwarto para sayo. Salamat, Pauline, sabi ni Sebastian. Agad na inayos ni Pauline ang silid. Mr. Wilder, ito na ang magiging kwarto mo mula ngayon. Itinuro ni Sebastian ang katabing pinto at nagtanong, kanino ang kwarto na iyon? Iyan ay akin.
Bagaman marami kaming bahay dito sa Eclipse Peak, ito lang ang medyo matitirahan. Lahat ng iba ay abandonado, sabi ni Pauline. Muling tumingin si Sebastian sa malawak na palasyo. Malinaw na, sa kabila ng kanyang karangyaan noon, ito ang tanging gusali na halos hindi na matatawag na tirahan. Siyempre, kahit natawagin itong medyo mas mabuti ay mapagbigay na. Halos hindi na ito nagkakaisa at nasa bingit na ng ganap na pagkasira. Pagkatapos ng sandaling pagninilay, hinaplos niya ang kanyang baba at sinabi, sa tingin ko, magpapatayo ako ng bagong palasyo dito sa loob ng ilang araw. Huwag. Mabilis na pinigilan siya ni Pauline. Mr. Wilder, maaaring hindi mo nauunawaan ang sitwasyon. Wala nang pakialam ang sacred ground sa Eclipse Peak. Hindi na nila tayo binibigyan ng mga mapagkukunan para sa pagsasanay, lalo na ng pondo para sa konstruksyon. Walang magbabayad para dito. Tumawa si Sebastian habang sinasabi, sino bang nagsabing hihingiin ko pa sa kanila? Ako na ang magbabayad. Sumagot si Pauline, kalilimutan mo na lang. Ang pagtatayo ng palasyo ay nagkakahalaga ng daan-daang libong espiritual na bato. Kailangan mo ang mga iyon para sa iyong pagsasanay. Bukod dito, tayo ay mga tagapag-ani. Dapat tayong magtiis ng hirap. Maaaring luma at sira-sira ang lugar na ito, pero ito'y gumagana. Iyon lang ang kailangan natin. Hindi na nag-argumento si Sebastian, pero malinaw sa kanyang ekspresyon na hindi siya kumbinsido. Hindi niya nakikita kung bakit kailangang mamuhay ng mga tagapag-ani sa karalitaan kung hindi naman kinakailangan. Sa kanyang kayamanan, ang pagtatayo ng isang palasyo o kahit isang buong complex ay napakadali. Pumasok siya sa silid at mabilis na tiningnan ito. Maliit ito at kaunti lamang ang kasangkapan, may isang kama, isang mesa, at 2 silya. May ilang libro sa mesa. Kinuha niya ng walang gaanong pag-iisip ang isang libro at tiningnan ang pamagat. Ito ay isang librong pinamagatang, The Tome of Balance. Sa pagtataka, binuksan niya ito at nagsimulang mag-skim. Ang mga teknik na inilarawan sa loob ay kakaiba, hindi katulad ng anumang naranasan niya noon. Ngunit, habang mas sinisiyasat niya ang mga ito, tiyak siya na ang mga pamamaraan ay may hindi mapagkakamalang pagkakahawig sa Eternal Rebirth Codex. Dapat itong bahagi nito, isa sa mga mahirap hanaping siklo na kanyang hinahanap. Sobrang nasasabik siya. Inaasahan niya ang isang mahirap na paglalakbay upang matuklasan ang kaalamang ito at hindi niya akalain na makakamit niya ang aklat na ito ng napakadali. Gayunpaman, panandalian lamang ang kanyang kasiyahan. Habang mas lalo siyang nag-aaral sa teksto, bumagsak ang puso ni Sebastian. Ang mga teknik ay pira-piraso at hindi kumpleto, na may mga kritikal na bahagi na nawala. Chapter 1266. Napansin ni Pauline na tila interesado si Sebastian sa cultivation technique, kaya ipinaliwanag niya, ito ang pamana ng Eclipse Peak, na tinatawag na The Tome of Balance. Bakit mo naman basta na lang nilagay ang libro dito? Tanong ni Sebastian. Nagbigay si Pauline ng mapait na ngiti habang sinabi niya, narito ang Vial et Sacred Ground, kaya walang sino man ang magtatangkang pumasok ng walang pahintulot, at hindi rin alintana ng mga tao rito ang pamana ng Eclipse Peak. Kahit ialok ko pa ito sa kanila, walang tatanggap. Nag-isip si Sebastian tungkol dito. Ang teknik ay nangangailangan ng paglinang ng 2 magkasalungat na enerhiya, aktibo at pasibong enerhiya, na isang bihirang kombinasyon. Kahit na siya na may parehong katangian, hindi pangkaraniwan. Para sa isang tao na may isang katangian lamang, ito ay magiging halos walang silbi. Kaya, ang teknik ay may limitadong halaga para sa karamihan ng mga tao. Bukod pa rito, ang ibang tao na may iba't ibang elemental na pagkahilig ay maaari pa ring magsanay nito, ngunit ang mga resulta ay magiging mas kaunti ang kahanga-hanga, at halos imposibleng makamit ang malaking tagumpay. Dahil may mga bahagi ng teknik na nawawala, hindi na nakapagtataka kung bakit walang nagbigay pansin dito. Pauline, bakit hindi kumpleto ang teknik? Tanong ni Sebastian. Sumagot si Pauline,
1,000 taon na ang nakalipas, napakalakas ng eclipse peak, at noon, mas kumpleto ang teknik. Gayunpaman, matapos makaranas ng problema ang aming Peak Lord, nawala ang teknik. Ang kasalukuyang bersyon ay isinulat ng aming nakatatanda batay sa kanyang alaala, ngunit dahil hindi niya natutunan ang lahat, 662 marami itong kulang. May mga bahagi rin na mahirap intindihin. Kung may magtatangkang puwersahin itong linangin, maaari silang magwala. Sa paglipas ng panahon, ang ilang bahagi nito ay tinanggal, at ang nawawala ay kailangang maunawaan at makomplito ng magsasanay nito. Nawala sa salita si Sebastian nang marinig ang kanyang paliwanag. Hindi nakapagtataka na bumagsak ng husto ang eclipse peak. Walang kumpletong teknika at sa napakalimitadong mga mapagkukunan ng pagsasaka, isang himala na may darating. Wala bang pinag-isang teknik ang ating sacred ground? Tanong ni Sebastian. Ang tinutukoy mo ba ay ang The Violeta Codex? Tanging mga elite na disipulo lamang ang maaaring mag-aral nito, at maaari lamang nilang pag-aralan ang unang bahagi. Ang mga pribadong alagad ay maaaring mag-aral ng ikalawang bahagi. Bago maging elite na disipulo, maaari ka lamang mag-aral ng ibang mga teknik. Kung may mahuling lihim na nag-aaral nito, mabigat ang parusa. Dahil ikaw ay isang pribadong alagad, maaari mong direktang ma-access ang unang 2 tome. Tungkol naman sa The Tome of Balance, malaya kang magtingin dito. Bakit mo pinili ang eclipse peak sa unang pagkakataon? Tanong ni Sebastian, naguguluhan. Ang peak lord ng eclipse peak ay lolo ko. Ang mga magulang ko ay nag-aaral sa ibang mga tuktok, pero kung aalis ako, ano ang mararamdaman ng lolo ko? Sumagot si Pauline. Ang bolt-bolt mong apo. Huwag kang mag-alala, sigurado akong gaganda ang eclipse peak, sabi ni Sebastian nang may kumpiyansa. Tumingin kay Sebastian, sinabi ni Pauline, Mr. Wilder, sa iyong talento, hindi ka dapat narito sa eclipse peak. Dumating ako dito para sa isang dahilan. Magtiwala ka sa akin, tutulungan kong muling bumangon ang eclipse peak, sabi ni Sebastian na may kumpiyansang ngiti. Para sa kanya, hindi hadlang ang mga mapagkukunan. Tungkol sa teknika, makakahanap siya ng paraan para matapos ito. Kung talagang kinakailangan, maaari siyang magbigay ng sarili niyang teknik. Samantala, sa isang nakatagong patio sa Divine Sword Peak, sinampal ni Camden si Lila sa mukha. Natisod pabalik si Lila, tinakpan ang kanyang pisngi at nagtanong, Mr. Camden, bakit mo ako sinampal? Anong karapatan mong itanong yan? Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko sana nagalit si Sebastian. Pwede na kitang patayin. Si Camden ay nagngingit-ngit sa galit, puno ng pagsisisi. Kasing madilim din ang mukha ni Jimmy, at puno ng pagnanasa ng pagpatay ang kanyang mga mata habang tinitingnan niya si Lila. Tumingin na parang kawawa, sinabi ni Lila, hindi ko alam na napakalakas ng kanyang talento. Kung alam ko lang, hindi ko siya iiwan. Hiwalay. Si Sebastian ang ex-husband mo. Sigaw ni Jimmy, nakatingin na may takot at gulat. Si Camden ay agad na nabasa ng malamig na pawis, hinawakan si Lila sa leeg. Putang ina mo. Sinira mo ako. Kinuha ko ang babae niya, at ngayon tiyak na papabayarin niya ako. Mabilis na sinabi ni Lila, Mr. Camden, hiwalay na kami. Kahit na magkasama pa tayo, hindi ito maituturing na pagnanakaw, lalo na't hindi na kami magkasama. Chapter 1267. Wala kang alam. Kahit ayaw niya sa kanya, hindi niya papayagang may ibang humawak sa kanya. Kahit hindi pa tayo nagkakasama, malinaw na sinabi ko nang interesado ako sa'yo. Pinagsalitaan ko pa siya ng masasakit na salita at hinabol siya ngayon. Patay na ako. Sabi ni Camden habang naglalakad-lakad. Mapatla ang kanyang mukha, at ang takot sa kanyang mga mata ay hindi may kakaila. Sabi ni Lila, Mr. Camden, huwag ka masyadong mag-alala. Ang eclipse peak ang pinakamahina na linya. Kahit na pumunta si Sebastian doon, malamang na hindi siya makakagawa ng malaking gulo. Hindi mo naiintindihan. Malamig na sinabi ni Camden.
Ang talento ng taong iyon ay nakakatakot. Kahit na walang mga turo ng Eclipse Peak, walang hanggan ang kanyang potensyal. Huwag kalimutan, siya ay isang pribadong alagad, na nagbibigay sa kanya ng akses sa unang 2 tomo ng Violeta Sacred Ground Foundational Manual. Batay sa kanyang pagganap sa Ascension Ladder, ang kanyang pagsasanay ay tiyak na isang 7 bituin na Lesser Deity Master. Ang pagdurog sa atin ay parang laruan lang para sa kanya. Tumanggo si Jimmy bilang pagsang-ayon. Tama yan. Siguradong susundan niya tayo kapag nagkaroon siya ng pagkakataon. Sa kabutihang palad, nag-eensayo kami sa magkaibang mga tuktok. Basta't mag-ingat tayo at huwag maglapitan, ayos lang tayo. Natagpuan ka na lang sa unang senyales ng panganib. Iyan na ba ang lahat ng kaya mong gawin? Isang tinig na punong-puno ng pang-aasar ang biglang sumingit mula sa labas. Sino yan? Sa isang iglap, nagalit si Jimmy. Nang malapit na siyang magmura, may isang gwapong binata na lumitaw sa pintuan. Nagulat si Jimmy nang makita ang lalaki. Purihin ang Holy Son. Magpuri sa Holy Son. Agad na binalikan ni Jimmy at ng iba pa si Porter ng paggalang. Si Jimmy at ang iba ay agad na bumati kay Porter ng may paggalang. Holy Son, ano ang ginagawa mo dito? Pakiusap, maupo ka. Nagmamadali silang ipasok si Porter sa loob. Sa sandaling iyon, ang kanilang mga mukha ay napuno ng papuri at kinakabahang ngiti. Para sa kanila, si Porter ay isang hindi maaabot na figure, napakalayo sa kanilang abot. Karaniwan, hindi man lang sila pinapansin ni Porter, pero ngayon ay pumunta siya sa kanilang silid. Ang hindi inaasahang pagbisita ay nag-iwan sa kanila ng pakiramdam na parehong flattered at overwhelmed. Nandito ako ngayon para tulungan kayo, sabi ni Porter. Tulungan kami. Nagpalitan ng mga naguguluhang tingin sina Jimmy at ang iba pa, tanong nila ng may ngiti. Holy Son, hindi namin lubos na nauunawaan kung ano ang ibig mong sabihin. Nilampasan niyo si Sebastian at kinuha pa ang kanyang babae. Kung siya ay makakuha ng kapangyarihan, tiyak na dapatavan kayong lahat. Ang tanging opsyon niyo ay alisin siya bago pa siya makakuha ng pagkakataon, sabi ni Porter. Holy Son, tama ka, pero masyadong makapangyarihan si Sebastian. Wala tayong laban sa kanya, sabi ni Jimmy, na nahihiya. Pinindot ang balikat ni Jimmy, sinabi ni Porter, ikaw ay isang elite na disipulo, pero ganito ka ba kamahina? Tama ka, ang talento ni Sebastian ay pambihira, pero hindi pa niya naabot ang kanyang buong potensyal. Ang kasalukuyang antas ng kanyang pagsasanay ay hindi ganoon kataas, at hindi pa siya nakapasok sa Lesser Deity Realm. Holy Son, nagbibiro ka ba? Umabot na sa 27 na hakbang ng Ascension Ladder ang taong iyon. Sa pinakababa, siya ay isang 7 bituin na Lesser Deity Master, marahil ay mas mataas pa, sagot ni Jimmy. Karaniwan, ang pag-abot sa 27 na hakbang ay nagpapahiwatig ng hindi bababa sa 7 bituin na Lesser Deity Realm, o kahit Intermediate Deity Realm. Gayunpaman, medyo kakaiba ang taong iyon. Marami na akong siniyasat siya gamit ang aking banal na pandama, at makakatiyak ako na halos hindi pa siya nakapasok sa Lesser Deity Realm. Wala kang dapat ipag-alala, ilabas mo na siya habang kaya mo pa. Nagpalitan ng mga di komportableng tingin sina Jimmy at ang iba pa. Parang ginagamit lang sila ni Porter bilang mga pyesa. Ano, hindi mo ako pinaniniwalaan? Tanong ni Porter na may madilim na ekspresyon. Siyempre hindi, Holy Son, hindi namin kailanman duda ang iyong mga salita, pero ang pagpatay sa kapwa-disipulo ay isang mabigat na krimen, lalo na kung ito ay isang pribadong alagad. Ang mga kahihinatnan ay higit pa sa kaya naming tiisin, sabi ni Jimmy na may pilit ng ngiti. Sabi ni Porter, 3 lang ang tao sa Eclipse Peak. Ang Peak Lord ay matagal nang naglalakbay at maaaring patay na. Iyan na lang sina Sebastian at Pauline, kaya walang makakaalam kahit patayin mo silang dalawa. Sabi ni Lila, Mr. Camden, sa tingin ko may magandang punto si Holy Son. Baka dapat natin itong isaalang-alang. Chapter 1268
Sa harap ng ganitong ultimatum, wala nang ibang pagpipilian sina Jimmy at ang iba pa kundi sumang-ayon. Ang pagtanggi sa kahilingan ni Porter ay mag-uudyok lamang ng kanyang galit, at ang mga kahihinatnan ng paggalit kay Porter ay tiyak na mas masahol pa. Pagkaalis ni Porter, lumabo ang mukha ni Jimmy. Nang walang babala, itinaas niya ang kanyang kamay at binigyan ng malakas na sampal si Lila sa mukha. Mr. Jimmy, bakit mo ako sinampal? Tanong ni Lila habang hinahawakan ang kanyang namumula at namamagang pisngi. Sa mga sandaling iyon, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ang sakit at kalituhan sa kanyang boses ay halata habang nanginginig ang kanyang mga labi. Ang tanga mo. Kitang-kita na ginagamit tayo ng Holy Son para mapaalis si Sebastian, at ikaw, hindi ka pa rin makasang-ayon agad. Ang tanga-tanga mo. Nanginginig sa galit si Jimmy habang maririnig na nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Mr. Jimmy, kahit na ginagamit tayo ng Holy Son, ano namang masama doon? Kung mapapatay natin si Sebastian, hindi lang tayo makakapaghiganti kundi makakakuha rin tayo ng pabor ni Porter. Hindi ba't panalo na tayo doon? Mukhang hindi pa rin nauunawaan ni Lila ang bigat ng sitwasyon at agad na sinubukan ang kanyang depensa. Nang marinig ito, halos napatawa na lang si Jimmy sa galit. Hindi ako nagkamali nang tawagin kitang tanga. Wala tayong ideya kung ano talaga ang mga kakayahan ni Sebastian. Sabi ng Holy Son, isa lang siyang pinnacle demigod, pero opinyon lang niya yun. Batay sa kanyang pagganap sa Ascension Ladder, siya ay hindi bababa sa isang 7 bituin na Lesser Deity Master. Kung susundan natin siya gamit ang kasalukuyan nating lakas, diretso tayong papunta sa kamatayan. Habang nagsasalita siya, tinukod ni Jimmy ang daliri sa noo ni Lila, parang sinusubukang ilabas ang lahat ng galit na nag-aalab sa loob niya. Doon lang niya naisip ang bigat ng kanyang pagkakamali. Agad niyang ibinaba ang kanyang ulo, at tumulo ang mga luha sa kanyang mukha habang nagmamakaawa siya. Pasensya na, Mr. Jimmy. Hindi ko akalain na ganoon siya kalakas. Pasensya. Ang pasensya ay hindi nakakapag-ayos ng kahit ano. Kung hindi ka gusto ng kapatid ko, sampal-sampal na kita. Sigaw ni Jimmy, tinitigan siya ng galit na galit. Jimmy, anong gagawin natin ngayon? Puno ng pag-aalala ang boses ni Camden. Mga patak ng pawis ang nabuo sa kanyang noo, at ang mahigpit na pagkakakunot ng kanyang mga kilay ay sumasalamin sa pagkabahala sa kanyang mga mata. Pinilit ni Jimmy na manatiling kalmado at humarap kay Camden. Tinanong niya ng seryoso at mababang boses, natapos mo na ba ang investigasyon sa sinabi ko? Bumalik na ang mga investigador. Hindi nagsisinungaling si Lila. Noong araw na iyon, dinala sila ng lalaking may pilak na maskara sa isang inn. Umalis si Lila noong gabing iyon, pero nanatili si Sierra. Malamang ay naglilingkod pa rin siya sa kanya, sabi ni Camden habang tinitingnan ang ekspresyon ni Jimmy dahil natatakot siyang magalit ito. Tara na. Hahanapin natin si Mr. Adam. Ang mga mata ni Jimmy ay matatag, may ningning ng determinasyon sa kanyang tingin. Jimmy, ang plano ay gamitin ito para pigilan si Mr. Adam na makipag-ugnayan kay Sierra, para wala siyang oras para kay Sebastian. Pero ngayon, kahit na wala si Sierra, hindi pa rin natin kayang talunin si Sebastian. Ano ang silbi ng pagdadala kay Mr. Adam dito? Lalong lumalim ang pagkalito ni Camden. Sa mga sandaling iyon, lalo siyang nagmukhang naguguluhan habang ang kanyang boses ay may halong kawalang katiyakan. E paano kung si Sebastian talaga ang Silver Maskman, tanong ni Jimmy habang ngumisi, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa kalikutan. Ano? Si Sebastian ang lalaking may pilak na maskara. Totoo ba yan? Napasigaw si Camden. Nahulog ang panga niya at nakadilat ang mga mata niya na parang hindi niya maabsorb ang narinig niya. Walang nakakita sa Silver Maskman, kaya kung sabihin nating si Sebastian siya, sino ang magtatangkang hamanin ito? Sabi ni Jimmy nang may kumpiyansa, na parang lahat ay nasa ilalim na ng kanyang kontrol. Mabilis na naintindihan ni Camden ang punto ni Jimmy,
kahit na mayroon pa rin siyang ilang mga alalahanin. Jimmy, paano long buhay pa ang Silver Maskerman? Paano luwing mahuli tayo? Hindi natin pwedeng sabihin kay Mr. Adam ng direkta, pero papag-isipan natin siyang pagdudahan si Sebastian kapag nakita natin siya mamaya. Sundan mo lang ako, sabi ni Jimmy, ang mga mata niya'y kumikislap sa determinasyon. Sa mga salitang iyon, pinangunahan ni Jimmy sina Camden, Lila, Luca, at ilang iba pa patungo sa Sacred Gun Peak kung saan nag-e-ensayo si Adam. Ang Sacred Gun Peak ay isa sa 10 pinakamataas na tuktok sa Violeta Sacred Ground, na umaabot ng higit sa 1,000 talampakan ang taas. Ito ay tumaas ng marangal sa mga ulap, nakabibighani at kahanga-hanga. Ang tuktok ay napapaligiran ng maraming anyo, parang isang mahiwagang belo na bumabalot sa bundok. Kung walang espesyal na access token, ang tanging paraan pataas ay ang umakyat sa mga batong hagdang-hagdang bato mula sa paanan ng bundok. Ang mga access token na ito ay ibinibigay lamang sa mga mataas na ranggong tao tulad ng Peak Lord, mga nakatatanda, o mga pribadong alagad. Kaya, wala nang ibang pagpipilian ang grupo kundi maglakad pataas. Sa kabila ng kanilang mabilis na paglalakad, umabot pa rin sila ng kalahating oras bago makarating sa tuktok. Bilang isang pribadong alagad na may pribilehiyong magtayo ng sariling tahanan, hindi nakatira si Adam kasama ang mga karaniwang disipulo kundi sa isang kuweba. Sa labas ng kuweba ay maraming bihirang halamang espiritual, kumikislap ng kakaibang liwanag at naglalabas ng makapangyarihang enerhiyang espiritual, na para bang may maliliit na espiritu na sumasayaw sa paligid nito. Ang pintuan ng kuweba ay mahigpit na nakasara, nakatayo na parang isang tahimik na tagapangalaga. Jimmy, Camden, Luca at Lila ay magalang na bumati kay Adam, lahat ay sumaludo kay Mr. Adam. Chapter 1269. Ang pintuang bato ay tahimik na binuksan. Pagkatapos, isang malalim at makapangyarihang tinig ang umabot, "Maari kayong pumasok." Ang boses ay may dalang hindi nakikitang presyon, na nagdulot ng mahigpit na buhol sa mga puso ng mga nakikinig. Ang grupo ay maingat na pumasok sa kuweba at nakita ang isang lalaking nakaupo na nakaluhod, isinara ng lalaki ang kanyang mga mata sa konsentrasyon. Ang lalaki ay tila nasa mga 30 taong gulang, na may mahabang buhok na umaagos pababa sa kanyang mga balikat. Bagaman siya'y nakaupo ng tahimik, mayroong nakabibinging pakiramdam ng panganib sa paligid niya, na para bang siya'y isang mandaragit na handang sumugod anumang sandali. Pagpupugay kay Mr. Adam, magalang na binati ni na Jimmy at ng iba pa si Adam, sa sandaling iyon, nanginginig ang kanilang mga katawan. Si Adam ay isa sa 5 pribadong alagad, bagaman ngayon ang titulong iyon ay isasama na rin si Sebastian. Mayroong 2 paraan upang maging pribadong alagad. Maaaring sundan ng isa ang landas ng isang tao tulad ni Sebastian na umakyat sa hagdan patungo sa ika-77 na antas, o maaaring maabot ng isa ang intermediate deity realm, tulad ng ginawa ni Adam 2 taon na ang nakalipas. Mula noon, siya ay naging pribadong alagad. Ang kanyang lakas at katayuan sa mga disipulo ay pangalawa lamang sa banal na anak. "Bakit ka nandito?" tanong ni Adam nang hindi binubuksan ang kanyang mga mata. Ang boses niya ay malamig at walang damdamin. Ang mukha ni Jimmy ay seryoso habang huminga siya ng malalim bago dahan-daang nagsalita, "Mr. Adam, mayroong kaming dapat sabihin sa iyo, ngunit hinihiling namin na manatili kang kalmado pagkatapos mo itong marinig. Sabihin mo na, o itigil mo na ang pag-aaksaya ng oras ko." Sagot ni Adam nang may pagka-impatient habang puno ng awtoridad ang kanyang tono. "Mr. Adam, natuklasan namin na maaaring niloko ka ni Ms. Dallman," bulong ni Jimmy habang pawis na pawis. "Ano?" Biglang bumukas ang mga mata ni Adam, ang kanyang titig ay puno ng malamig na galit. Sa parehong sandali, isang nakabibinging hangarin sa pagpatay ang sumabog mula sa kanyang katawan. Ang temperatura sa kuweba ay bumagsak na parang biglang naging taglamig. Si Jimmy at ang iba pa ay parang nahulog sila sa isang nagyelo na hukay. Sobrang natatakot sila na nagpawis sila ng malamig. "Anong karapatan mong magsalita ng masama tungkol kay Sierra?"
Talagang may gusto kang mamatay. Ang titig ni Adam ay puno ng pagnanasa na pumatay, parang gusto niyang lumunin silang lahat. Natakot si Jimmy at ang iba pa at agad na nagpatira pa sa kanyang paanan. Nanginginig, stammered ni Jimmy, Mr. Adam, pakisuyo, almahin niyo po. Hindi po kami magtatangkang magsinungaling, pero ito ang katotohanan. Ayaw lang po naming mapag-iwanan kayo. Po namin. Ano talaga ang nangyari? Ipaliwanag mo sa akin ang lahat, ng malinaw. Kung makakita ako ng kahit isang kasinungalingan, papatayin ko kayong lahat. Sigaw ni Adam, ang boses niya'y malamig na puno ng banta. Mabilis na ikinwento ni Jimmy ang mga pangyayari na kinasasangkutan si Sierra at ang insidente ng pagsusugal ng lalaking may pilak na maskara. Pagkatapos marinig ito, nagalit si Adam. Pinagpag niya ang kanyang mga ngipin sa galit na para bang gusto niyang punatin ang isang tao. Mr. Adam, lubos naming sinuri ang bagay na ito, kung hindi ay hindi kami magtatangkang lumapit sa inyo, sabi ni Jimmy habang ang kanyang boses ay puno ng papuri. Sino mang magtatangkang humipo sa aking babae ay naghahanap ng kamatayan. Nasaan na ang lalaking may pilak na maskara? Tanong ni Adam ng malamig na may mga mata na puno ng pagnanasa sa dugo. Mr. Adam, nawala ang lalaking may pilak na maskara pagkatapos ng insidente sa pagsusugal, pero may isang tao na mukhang kainahinala, maingat na sinabi ni Jimmy dahil natatakot siyang lalo pang magalit si Adam. Sino? Nagtanong si Adam. Si Sebastian Wilder. Sagot ni Jimmy. Kabanata 1270. Sebastian Wilder. Siya ba yung umabot sa 87 na antas ng Ascension Ladder? Tanong ni Adam, naguguluhan. Tama ka. Siya nga. Nagkaroon kami ng alitan kay Sebastian noong araw na iyon, at si MS Dallman pa ang tumayo para sa kanya. Mukhang malapit ang relasyon nila. Bukod pa rito, nagpakita si Sebastian kaagad pagkatapos mawala ang lalaking may pilak na maskara, at halos magkapareho ang katawan nila. Posible na sila ay iisang tao. Siyempre, ito ay haka-haka lang namin, baka naman nag-iisip lang kami ng labis, sabi ni Jimmy, habang maingat na pinagmamasdan ang ekspresyon ni Adam. Mr. Adam, may naisip lang ako. Ang lalaking may pilak na maskara ay kilala si Lydia mula sa Skyward Chamber of Commerce, at narinig ko ring kilala siya ni Sebastian. Malamang iisang tao sila, sabi ni Lila habang lalo siyang nagagalit. Hindi niya ito naisip noon, pero ngayon na inisip niya ito, ang lalaking may pilak na maskara at si Sebastian ay talagang magkamukha. Sigurado ka? Tanong ni Adam, habang nakatingin kay Lila. Sigurado ako. Siya ang dati kong asawa, kaya kilalang kilala ko siya. Siguradong siya iyon. Sumagot si Lila habang kinagat ang kanyang mga ngipin. Habang lalo siyang nagsasalita, lalo siyang nagagalit. Pakiramdam niya ay tila si Sebastian ay tina-target siya sa bawat pagkakataon. Tuwing may makikita siyang susuporta sa kanya, pinapabagsak siya nito. Kamakailan lang, pinabayaan niyang mawala ang kanyang pagkabirhen, na nagpalalim ng kanyang galit sa kanya sa bawat minuto. Anong karapatan niyang lokohin ako? Sisiguraduhin kong hindi na siya makakalabas ng buhay. Sabi ni Adam na puno ng galit. Mr. Adam, pakisuyo, kalmayan mo ang sarili mo. Siya ay isang pribadong alagad na ngayon. Kung papatayin mo siya, magdudulot ito ng maraming problema. Kailangan mong kalmayan ang sarili mo, pakiusap ni Jimmy. Bagaman pinanatili niyang kalmado si Adam, talagang labis siyang natuwa sa reaksyon nito. Humarap si Adam kay Jimmy at tinignan siya ng masama gamit ang matalim na tingin. Ang kanyang titig ay napakatalas na nagpadala ng panginginig sa gulugad ni Jimmy. Jimmy, iminumungkahi kong itigil mo na ang mga maliliit na plano mo. Ginagamit mo lang ako para patayin si Sebastian, hindi ba? Tanong ni Adam ng malamig na may masamang balak sa kanyang mga mata. Napaluhod si Jimmy at ang iba pa, nanginginig sa takot. Mr. Adam, pakiusap huwag kang magalit. Totoo na gusto naming tulungan ninyo kami sa pagharap kay Sebastian, pero lahat ng sinabi namin ay totoo,
hindi kami nagsisinungaling, sabi ni Jimmy, nanginginig ang boses. Dapat totoo yan. Kung nagsisinungaling kayo, swear ko, ipagdarasal ninyong hindi na lang kayo ipinanganak. Mananatiling nakakatakot ang aura ni Adam, pero unti-unting humuhupa ang kanyang galit. Kahit na totoo ang sinabi ni na Jimmy at ng iba pa, alam ni Adam na hindi siya pwedeng kumilos ng padalos-dalo. Si Sebastian ay isang pribadong alagad, at kung papatayin niya ito, tiyak na kumakalat ang balita. Ang sacred ground ay hindi siya palalagpasin ng madali. Pumunta ka sa Eclipse Peak ngayon at alisin mo ang taong iyon. Biglang utos ni Adam. Jimmy at ang iba pa ay nagulat. Mr. Adam, hindi naman sa ayaw namin, pero sobrang lakas talaga ni Sebastian. Wala kaming laban sa kanya. Mabilis na sinabi ni Camden, Mr. Adam, tama si Jimmy. Yung hayop na yon, umabot siya sa ika-87 na antas ng Ascension Ladder. Malamang isa siyang 7 bituin na Lesser Deity Master. Sa atin lang, parang naglalakad tayo patungo sa sariling libingan natin. Adam ay ngumisi ng may pang-aasar. Anong mga walang silbing hangal natatakot kayo sa isang bagong inisyatibang disipulo? Sige, sabihin ko na lang sa inyo, ang kanyang pagsasanay ay nasa pinakamataas na antas ng demigod. Pinnacle Demigod. Mukhang hindi ito posible, sabi ni Jimmy nang may pagdududa. Sa tingin mo ba nagsisinungaling ako? Ang aura na taglay niya ay tiyak na nasa antas ng isang Pinnacle Demigod, pero medyo mas malakas siya kaysa sa karaniwang Pinnacle Demigod. Malamang malapit na siya sa Intermediate Deity Realm. Dagdag pa dito, nakapasa siya sa 9-layer Golden Pagoda test sa napakaikling panahon. Marahil kaya niyang makipaglaban ng higit pa sa kanyang antas. Baka iyon ang dahilan kung bakit umabot siya sa ika-87 na antas ng Ascension Ladder, hinala ni Adam. Nagsimula nang maniwala si Jimmy at ang iba pa sa kanya dahil sinabi na ni Porter noon na malapit na si Sebastian sa Intermediate Deity Realm. Kung isang tao ang gumawa ng obserbasyon, maaaring mali ito, pero kung 2 tao ang nagsabi ng parehong bagay, mahirap itong baliwalain. Tumingin si Jimmy kay Adam at sinabi, Mr. Adam, may isa pang isyo. Bukod sa lalaking iyon, nandyan din si Poland sa Eclipse Peak. Sa atin lang, baka mahirapan pa tayong talunin siya. Huwag mag-alala, hahanap ako ng tulong para sa inyo at saka, bibigyan ko kayo ng isang mahiwagang artifact, sabi ni Adam habang iniunat ang kanyang kamay at kinuha ang isang kalaw-angin na salamin. Pagkatapos, pinuno niya ito ng kanyang espiritual na enerhiya at ibinigay ito kay Jimmy.